Sinadya ni Louie ang kubo ng albularyong bulag na si Cannoli. Nakatira sa gulot para ilapit ang asawa niyang kinukulam daw. Pinatuloy naman siya ng asawa nitong si Aling Josefa. Pero bago ipinakausap ay binalaan siya ng matandang babae na ang asawa niyang albularyo ay mahina na ang pandinig at paminsan-minsan ay nakakalimot na rin dala ng katandaan na hindi na kasi. Kaya nga ayaw na sanang tumanggap ng kliyente. Sinabi naman ni Louie na ayos lang, kailangan lang talaga niya ang tulong ng bulag na albularyo. Matapos idulog ni Louie sa albularyo ang nangyari sa asawa niya, ay sinabihan siya na bumalik sa ibang araw at dalhin ang larawan ng asawa. Hindi na kasi kaya ng albularyo na umalis ng bahay at hindi rin kaya ng asawa ni Louie na makapunta ron dahil sa kalagayan sa ilalim ng kulam. Kaya sa pamamagitan na lang ng larawan gagamutin. Matapos kausapin si Louie ay may isa pang lalaki na kumonsulta kay Cannoli. Nayanggaw naman daw ang asawa niya. Ang nayanggaw ay ang nahawahan ng pagiging aswang sa pamamagitan ng paglalagay ng tunay na aswang ng laway niyang may orasyon sa pagkain o inumin ng biktima. Pagbalik ni Louie sa kubo ni Cannoli ay dala na niya ang larawan ng asawa. Kinapakapayo ng bulag na albularyo. Ilang saglit pa ay sinabi may mga ipagagawa raw siya kay Louie. Nang isa-isahin niyo ng albularyo ay natulala si Louie. Iniisip ng malalim kung kaya ba niyang gawin ang lahat ng yon. Una ay tatawid siya sa isang ilog na sinasabing baluarte ng engkantong tubig. Kailangan niya matalo ang engkanto para makuha ang hiyas na taglay nito. Pangalawa ay aakyatin niya ang bundok at hahanapin ang pulang aswang na nagtataglay din ng hiyas. Kapag nakuha niya ang dalawang hiyas ay didiktikin niyo ni Cannoli at siya raw magiging gamot ng asawa niya. Nang makauwi ng bahay ay sinabi niya yun kay Lorena. Hindi mo nakakapagsalita si Lorena dahil pati bibig niya ay tinubuan ng bukol. Sinanyas naman niya sa asawang si Louie na hindi siya nagtitiwala sa albularyo. Sinabi naman ni Louie na anong araw pa man ay hinahangaan at nirerespeto na si Cannoli dahil sa husay nito sa pagiging albularyo kahit bulag. Kaya't magtiwala na lang din daw sila. Naiiling na lang si Lorena. Sinunod nga ni Louie ang pinapagawa ng bulag na albularyo. Bitbit ang mga panlaban at pangontra sa engkanto at aswang. Gagawin niya ang lahat alang-alang sa ikagagaling ng asawa. Puno ng kabang nilusong niya ang ilog na baluarte ng engkantong tubig. Binulabog niya sa pamamagitan ng pagpatak niya ron ng sariling dugo. Naamoy yun ang engkantong tubig mula sa ilalim kaya't umahon at nakaharap niya. Pinilit niyang hindi magpasindak sa nakakatakot na itsura nitong malahalimaw. Gamit ang punyal ay nilabanan niya ito. Muntik na siyang mapatay. Mabuti na lang at naisuot niya ang kwintas sa leeg nito. Sinakal ng may orasyong kwintas ang engkantong tubig kaya't nailuwa nito ang hiyas. Matapos mailuwa ang hiyas ay bumagsak ang engkantong tubig pailalim sa ilog. Sunod na tinahak naman ni Louie ay ang bundok kung saan nandoon ang pulang aswang na nagtataglay din ng kapares na hiyas. Makipot ang mga daan, madulas dahil maulan, maputik at madilim ang paligid. Inabot na kasi siya ng gabi pero nananatili ang kumpiyansa ni Louie dahil sa bitbit ng mga panlaban at pangontra. Nadagdagan pa nga ang lakas ng loob niya nang mapatay ang engkantong tubig kanina. Malaki ang pag-asa niya na mapapagaling ng dalawang hiyas na yon ang asawa niyang pinahihirapan ng kulam. Tulad ng ginawa niya sa pagpapalabas sa engkantong tubig, muli niyang hiniwaan ang sariling kamay at pinapatak ang dugo sa lupa. Agad naman niyong naamoy ng pulang aswang kaya't sa isang iglap ay lumapag ito sa harapan niya. Babae pala ang pulang aswang. Mabangis at kakaiba ang liksi. Nangaatakehin na siya ay tinangka niyang isabit agad ang kwintas na may orasyon, ngunit sumablay dahil sa mabilis na pag-iwas ng aswang. Nagunahan sila sa pagpulot ng kwintas. Nauna ang aswang kaya't nakangising inihagis iyon sa malayo. Akala ng pulang aswang ay nakalamang na siya. Hindi niya alam ay may isa pang alas si Louie, ang punyal
na isang tarak lang sa dibdib niya ay umusok na agad ang buong katawan niya. Sa kapangyarihan ng punyal ay nasunog ang pulang aswang at naging apo. Naiwan ang hiya sa lupa. Napahalakhak na lang si Louie sa sobrang tuwa habang dinadampot ang hiyas. Mabilis na tinahak ni Louie ang daan patungo sa kubo ng bulag na albularyo. Agad niyang ibinigay dito ang dalawang hiyas. Natuwa rin ang albularyo at sinabing sa wakas ay magagamot na niya ang nayanggaw na asawa ni Louie sa pamamagitan ng mga hiyas na yon. Napakunot ng noon ni Louie. Sinabi niya kay Cannoli na hindi nayanggaw ang asawa niya kundi nakulam. Napakamot naman ng ulo ang albularyo. Kung ganun daw, nagkamali pala siya dahil ang dalawang hiyas na didiktikin niya ay para sa kliyente niyang nayanggaw. Inutusan ni Cannoli ang asawang si Aling Josefa na kuhanin ang langis na ginawa niya. Tapos ay binigay ang bote na yon kay Louie. Ito lang? Ito lang ang kailangan ko para sa asawa kong nakukulam? Tumango ang albularyo at sinabing kailangan lang niya yung ipahid sa buong katawan ng asawa niya mula ulo hanggang paa. Sa bisa ng langis na yon ay gagaling agad ito. Naalala ni Louie kung paano siya nakipaglaban sa engkantong tubig at aswang. Itinaya niya ang buhay niya na hindi naman pala niya kailangan gawin. Kaya naman uminit ang bumbunan niya at saka galit na sinakalang albularyo. Mabuti na lang at naawat siya ni Aling Josefa at ng bagong dating na lalaki na may asawang nayanggaw. Naalala nga ni Louie ang lalaki na kasunuran niya nagpunta nung araw na yon, kaya siguro nalito si Cannoli. Pinaalala ni Aling Josefa kina Louie at sa isa pang kliyente na bago sila tanggapin doon ay sinabi na niyang makakalimutin na ang asawa niyang albularyo dahil nga sa katandaan, kaya ang nangyari ay hindi nito kasalanan. Gayunpaman, ang langis at ang dalawang hiyas ay pareho namang makakatulong sa mga asa-asawa nila. Kaya magpasalamat pa rin daw sila, lalo na at ang tulong ng albularyo ay walang perang kabayaran. Malinis daw ang intensyon nitong makatulong. Nagpasalamat na lang nga sila kay Cannoli. Yung lalaki na ang asawa ay nayanggaw kahit ayaw ni Aling Josefa ay nag-iwan pa rin ng pera. Binibigyan din niya si Louie bilang kabayaran sa dalawang hiyas, pero tumanggi si Louie at sinabing okay na siya sa parte na nakatulong siya para sa asawa nitong nayanggaw. Nang gumaling na si Lorena dahil sa langis, natatawang napapailing na lang si Louie sa naging karanasan niya sa pagharap sa panganib. Ani Lorena, okay lang daw yun. At least napatunayan ni Louie na kaya niya palang makapatay ng engkanto at aswang sa tulong din naman ng mga panlaban na ibinigay ni Cannoli. At ang maganda pa ron ay nakatulong siya na mapagaling ang nayanggaw na asawa ng lalaki. Tumango-tango si Louie. Inakbayan ng asawa at pumasok na sila sa loob ng bahay.